Si Eben mga angel, yung pangalan dito. Si Pabent po kasi siya doon. Yan, paakyat hanggang doon po. Yan, aakyat po siya dyan. So, U siya mga angel, kaya si Eben siya. Parang katulad sa Jasper mga angel. So mga ka-angel, ay nasa entrance na po tayo ng Glacier National Park. Isa sa pinaka-famous na national park po ng US at pang-10th na national park ng USA na na-found. At na-found po ito ng mga 1900 at very famous po ito dito mga ka-angel dahil ay yung glacier niya. Marami po siyang glacier. So nasa entrance na po tayo ng National Park at papunta na po tayo sa boat, yung parang checkpoint para sa entrance po ng Glacier National Park. At after that ay babagtasin na natin yung Going to the Sun Road na very famous po mga ka-angel dahil po sa kanyang scenic view. So maganda po yung lugar mga ka-angel, that's amazing. So, titignan natin yung beauty ng Going to the Sun Road mga ka-angel. So, let's see. Babait din yung mga tao dito mga ka-angel. Ayan yung mga nakikita nyo na yan. Nag-offer sila na mag-take a picture sa amin. So, at after that, kami din po yung nag-picture sa kanila. Marami pong mga iba't ibang states nang galing mga ka-angel. Meron din pong mga taga-Canada, mga Ontario, Saskatchewan na na-meet namin dito ay nagta-travel po sila. So ine-enjoy nila yung weather sa ngayon bago man lang bumagsak o pumatak yung snow. So ayan mga ka-angel, tapos na tayo mag-picture doon sa sign at dire-diretso na po tayo at mag-e-entry na po tayo doon sa visitor center boat. At kailangan po natin ng sinasabi ko yung US National Pass na yung card na nagbumili po kami noong nagpunta kami ng Wyoming sa Yellowstone mga ka-angel. Bumili na kami ng good for 1 year para makakasave po ng money. It takes around $80 and it's almost the same lang po yung price pag i-convert mo sa Canadian dollar. Doon naman po sa Canada side yung National Park Pass po ng Canada. So it's better to buy an annual kaysa po yung paisa-isa. Mas mahal po yun lalo na pagka mahilig pa kayo mag-travel. So ito na po yung boat mga ka-angel at ipapakita na natin yung pass natin. So ayan mga ka-angel, tapos na tayo sa boat at pinakita natin yung card natin. So ito yung pass natin mga ka-angel. Yan yung pinano. So kuha kayo yan kung madalas kayo mag-travel sa US. Mas makakatipid kayo mga ka-angel pagka annual na kunin nyo. Isa-isa kasi nasa 35 din siya per national park. There you go mga ka-angel. Sarado to nung lang pumunta kami. So let's see. So yun mga ka-angel, at papasok na tayo ng Going to the Sun Road. So itong Going to the Sun Road ay isa sa mga pinaka-scenic road dito sa US na ida-drive. So kita nyo yung mga halaman, yung mga puno mga ka-angel, nagyayelo na. Tsaka yung sa bundok mga ka-angel, ang ganda. Kasi puro nagyayelo na rin po siya. So ang ganda po ng view mga ka-angel pagka mismong nandito po kayo. So ayan mga ka-angel, at bumubungad na yung mga Rocky Mountain na almost similar sa Banff at saka Jasper.
Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, nag-yellow mga ka-angel, oh. So mag-i-stop over tayo saglit dito sa may extension po ng St. Mary Lake na second lake, largest lake dito sa Glacier National Park. So malapit na tayo sa pinaka-gate niya na nasarado po dati nung pumunta kami dito nung spring mga ka-angel. Sinasara kasi nila ito during the winter time. So ayun po yung gate mga ka-angel, sarado to dati. So ngayon ay finally nandito na tayo at naka-entry na tayo. So going to the Sun Road na po tayo mga ka-angel. At mag fall or autumn hunt tayo dito sa Glacier National Park. So approaching na po tayo mga ka-angel ng St. Mary Lake. So ayan mga ka-angel, ayan yung nasa left, yan po yung St. Mary Lake mga ka-angel. Napakaganda po din yung lake, kung parang crystal clear din yung dating niya. At maghanap tayo ng maistapan at saka magpipicture tayo dito mga ka-angel. So ganda mga ka-angel at very unique din yung area. So yan mga ka-angel, at approaching na tayo ng St. Mary Lake. At mahaba po itong lake na ito. At hanggang dun sa pinagpicturean natin nung nakaraan, hanggang dito, aabot pa po siya dito mga ka-angel, oh. Malaki siya at mahaba, crystal clear. Angel, officially nandito na po tayo sa Glacier National Park at papunta na po tayo ito yung going to the Sun Road at doon tayo pupunta sa mga scenic view dito sa Glacier National Park mga Angel. 360 tayo mga Angel. Ganda po dito mga Angel, sulit yan. Doon po mga Angel ay ito, yan po yung east entrance ng going to the Sun Road. So tara po. So yun mga angel, tuloy-tuloy lang po mag-drive sa going to the Sun Road. At tutumbukin natin yung pinaka endpoint niya dun sa kabila po sa west entrance para makita natin yung view. At andyan po ay yung mga sikat na area like yung Logan Pass na pinaka highest elevation sa area, nasa around 2,000 meters yung height niya. And then syempre makikita natin yung Lake McDonald's na pinaka largest dito sa Glacier National Park. At yung kaya tinawag din na glacier dito mga angel ay dahil po sa mga marami siyang glacier area. So yung glacier mga angel ay mga nabuong mga yellow from the snow na slowly moving siya. So marami dito sa Glacier National Park, of course from the name itself. Para po dyan sa Alberta, British Columbia area din, yung Rocky Mountain doon, nandyan po yung mga Athabasca Glacier naman po doon sa Jasper at marami pang iba. So ayan, tuloy-tuloy lang pa tayo mga angel at kikita yung mga bundok, may mga part na yellow at saka sumko of course yung mga Rocky Mountain din. Ayan mga angel, ang ganda ng view.
ka-angel. Ang ganda ng view mga ka-angel, oh. Oh. Going to the Sun Road na po tayo mga ka-angel dito sa Montana, sa Glacier National Park. Ganda mga ka-angel. Ganda ng bundok mga ka-angel, parang may mga line siya, tsaka red dun sa taas niya. At tsaka maganda rin po yung rock formation niya. So mga ka-angel, at alam nyo po, nagta-travel po kami. Hindi po ibig sabihin na marami kaming budget. Ito ay kunti lang, at yun po kasi yung napapasaya sa amin. At tulad ng sinabi ko, gusto rin po kung makapag-share mga magagandang lugar sa inyo at pinupuntahan natin sa abot ng ating makakaya. Kaya usually po ay piniprefer po namin na mag-drive kaysa po mag-take a plane, kasi anytime po maka-stop tayo at maka-take pictures at take videos. Unlike po kasi sa plane, usually andun ka lang sa isang place. Ayun nga lang po, kailangan nyo mag-sacrifice about sa driving pagka sanay na kayo at saka fun nyo ang driving. Oh my god, that's a very good, kasi makakapag-travel kayo kahit saang sulok po ng dito sa North America. So andito na tayo mga ka-angel sa St. Mary Lake Lookout. Mag-i-stop tayo saglit dito at magti-take pictures. At maganda po yung view mga ka-angel, medyo against the light sa position po ng video camera natin. But I try my best na maging okay po yung kainatnan niya itong video natin. So stop over tayo dito mga ka-angel at pictures tayo, take videos, at mahangin po dito ngayon mga ka-angel. At yun po yung nagpapalamig ngayon sa temperature dito ngayon. So ang ganda po ng bundok mga ka-angel, oh. So tuloy-tuloy ang pag-drive natin sa going to the Sun Road. At pagka po may magandang view dito ay stop tayo at titingin tayo ng place na pwede tayo makapag-kain muna. Ichibog muna tayo mga ka-angel kasi mag-aalauna na dito ngayon, kasi late po kasi kaming umalis sa Calgary kanina. Hindi kinaya yung balak ko sanang madaling araw, ay napunta na po sa mga alas 7 na po yata yun. Although mga around 3 hours drive more than alita. Ganda dito mga angel. Wow, palamig siya ngayon. Glacier National Park dito po sa Montana mga kanyal. Ang ganda. Ganda po, grabe. The best. Yan po yung St. Mary Lake mga ka-angel.
So alis na tayo mga ka-angel at maghahanap tayo ng place para makakain muna tayo ng lunch. At medyo late na, mag-aalauna na, para may lakas po tayong bumaba, mag picture mamaya doon sa dulo ng Going to the Sun Road at saka sa Lugan Pass. At we are so excited kasi makikita na natin itong lugar na ito na matagal na nating pinaplano. At ngayon lang tayo nakakita ng time para mapuntahan natin itong lugar na ito, dahil pumalapit lang naman po ito sa Calgary mga ka-angel, para ka lang nag-Edmonton. So yun, finally naabot na natin dito mga ka-angel sa Going to the Sun Road dito sa Glacier National Park dito sa Montana, USA. So kaya mga ka-angel, pagka taga Alberta kayo, puntahan nyo po ito talaga. St. Mary. So kailangan magti-trail ka mga ka-angel. Punta ka doon. Ito mga ka-angel, at ito dito mga ka-angel, panalo talaga. Hindi mo asukog din. So pansin nyo yung mga part po na may mga parang nasunog na kahoy mga ka-angel. Nagkaroon yata ng wildfire dito noon, kaya ganyan po yung itsura yung mga ibang puno dito sa area na ito. So dahil po especially wildfire po ay yun po yung mga weakness talaga yung, dito sa Alberta at saka dito sa Montana, kasi magkatabi lang naman po yan. So mga ka-angel, kung yung mga upload ko ng mga nakaraang video ay nakapagkakuha ko ng mga video doon sa crossing the border nung unang nag-California kami, nung bumalik na kami ng Montana. I-check nyo po yan. At saka ito nga po, nag-upload na naman po ako nung nag-entry na naman kami ng Montana recently. Ito nga po ay i-check nyo po yan para magkaroon kayo ng idea mga ka-angel kung ano yung mga tinatanong, ano yung mga gagawin, at saka kung ano yung mga proper pag-answer po sa mga officer. At minsan po random po, may mga random question na although included pa rin sa protocol nila yon. At napansin ko lang po mga ka-angel ay dito sa Couch Alberta ay mas maraming tinatanong, siguro dahil yung Couch Alberta, yun po yung major na primary port of entry po ng Alberta at Montana side, dahil po andun yung mga cargo, yung lahat-lahat na po doon dumadaan. Ngayon dito sa Caraway, yun po kasi pinakamalapit na entry dito sa Montana pagkapunta kayo ng Going to the Sun at saka Glacier National Park, ay dito sa Caraway ay marang mabilis lang yung pagtatanong nila sa amin, at very friendly din yung officer. So wag po kayong kabahan mga ka-angel, basta tanungin nyo lang, sagutin nyo lang yung mga question and then you're good. So yun, at maganda, approachable po yung officer sa border mga ka-angel. Nagtanong pa ako kung kailan nila i-close tong road na ito, dahil kino-close kasi nila ito usually mga October mga ka-angel, all the way po yan sa spring. Ay mga June po yata yung open niya ulit, or May, depende po sa pag-clear nila ng mga snow at saka mga avalanche sa road. At saka very, kumbaga talagang rocky mountain, along the highway lang po kasi yan, ay
maaari pong bumagsak yung mga avalanche, kaya sinasara nila dito mga ka-angel. Kaya tinake advantage na namin yung mga good weather bago mag-close ay dinaanan namin at nataon din na fall season, baka maganda po yung view dito sa area na ito. At tulad na nakikita natin ngayon mga ka-angel ay very amazing at saka maganda po yung lugar mga ka-angel. Kaya I highly recommend na bisitahin nyo po ito, going to the Sun Road, Glacier National Park dito sa Montana. So andito pa tayo sa may information dito mga ka-angel. So this side of going to the Sun Road runs through the footprints of the Reynolds Creek fire. Okay, so yan mga ka-angel yung information nya. Ganda mga ka-angel, 360 tayo ulit. Yan mga ka-angel, ganda. Yan, ganda dito talaga mga ka-angel. Yun mga ka-angel, may falls po doon pagka spring sinatutunaw. Yan, ganda. Parang Jasper mga ka-angel. Ito parang nagka-wildfire yata dito noon mga ka-angel, kasi may mga sinyalis siya. Ganda mga ka-angel. Wow. Doon ba tayo pupunta mga ka-angel? So tuloy-tuloy lang pag-drive natin. Dito wala mga ka-angel. So yun, tuloy-tuloy ang drive natin mga ka-angel. At titingin na tayo na may istapan para makapag-relax muna tayo saglit. So yan mga ka-angel, panoorin nyo po yung video lang at tuloy-tuloy lang po yung pagdadrive natin dito sa going to the Sun Road. Wag po kayong mag-alala mga ka-angel, kasi marami po silang mga istapan like mga washroom. Tulad dito mga ka-angel, ayan saan sa left, marami pong istapan talaga dyan para makapag-relax, makapag-washroom at saka maka-take pictures, mga ganyan. Dito pala sa going to the Sun Road mga ka-angel ay pinagbabawal nila yung mga mahahaba like sa yung mga bus, mga truck, mga RV na mahahaba, yung may mga hinihila kasi po may mga narrow roads po kasi dito na area at saka paliko-liko, sharp curve ganyan, baka hindi sila magkasya at magkaroon pa ng mga aberya o mga accident, masasagi ibang car, baka maaari pang mahulog mga ka-angel. Kaya bawal po yung mga mahabang car. Tingnan nyo lang po sa website nila at saka makikita nyo yung mga
So mga ka-angel ay maisingit ko lang, pansin nyo yung mga nakaraan, hindi tayo nakapag-upload ng marami ay ng mga dire-diretsong everyday kasi nagka-busy po tayo mga ka-angel, ay makailangan nating asikasuhin, but I'm trying my best na makapag-upload tayo. Ay nag-upload ako minsan yung mga short video na lang, at para at least meron akong ma-upload sa YouTube channel natin. I try my best na yung maganda po yung mga view, mga quality, at saka maka-improve natin yung mga videos natin at mas as possible, at saka sana po magkaroon din po tayo ng drone para makuhanan natin yung taas na view, at saka yun quality nga po ng video kasi minsan po blurred po yung pag-upload natin. Phone po kasi yung ginagamit natin, but try my best na ma-improve lahat yan at na may share ko po sa inyo yung mga lugar na pinupuntahan namin, at hindi lang po yan, makapag-share po tayo ng mga information na makakatulong po sa ating lahat. So yan mga ka-angel, at thank you very much lagi po yung mga panonood nyo, at I appreciate, at don't forget to subscribe to my channel, like and share para tuloy-tuloy pong paglalakwat siya natin. So approaching na po tayo mga ka-angel dito sa Sea Bend. Kaya po tinawag na Sea Bend kasi paikot siya, sharp curve po siya mga ka-angel. Katumbas po yan mga ka-angel sa may Jasper, yung may paliko na pataas o pababa na napuntahan natin ng mga one time. Halos the same po sila mga ka-angel. O yan mga ka-angel, ang ganda ng view. Yan paliko, tapos sa left mga ka-angel makita yung may road doon na pataas. Yan, sharp curve po dyan. Kaya maganda po yung view niya. Mag-i-stop tayo dito saglit mga ka-angel at mag-take picture sa video tayo, at mai-share ko sa inyo yung itsurang lugar. So ito mga ka-angel, Sea Bend ay, at alam nyo mga ka-angel, ito yung going to the Sun Road lang ang road na pupunta dito sa Glacier National Park. Kaya isa pong sikat din na area ito, kaya naging sikat din siya kasi dito po matatagpuan yung Continental Divide mga ka-angel. So Continental Divide, yun po yung mga kumbaga naghahati yung mga bundok na may ilog na from the left, yung Pacific Ocean tsaka Arctic Ocean, ganyan. Mahaba po itong mga ka-angel, from Alaska all the way po sa South America, yung Continental Divide. So tingnan natin yung information mga ka-angel. Sea Bend. Sea Bend mga ka-angel, yung pangalan dito. Si Ipabend po kasi siya doon. Yan, pakyat hanggang doon po. Yan, akit po siya dyan. So pa-U siya mga ka-angel, kaya Sea Bend siya. Parang katulad sa Jasper mga ka-angel. Sa pinuntahan natin nakaraan, yung pakyat din na pen siya. So yan mga ka-angel, yan. Parang pa-U, pakyat po doon.